Matapos iligtas si Kim mula sa halimaw, si Sang-woo ay nagtatanong sa kanya kung bakit niya binanggit ang Haesung Guild kanina noong sila ay tumatakas. Ipinaliwanag ni Kim na ang Silver Moon Guild ay parang isang utusan ng Haesung Guild, at karaniwang ginagawa nila ang lahat ng maruruming gawain para sa kanila. Sinabi ni Kim na siya ay nakakasigurado na marami mga taong hunters ang nasa dungeon ngayon na naririto, dahil hinuli sila ng Haesung Guild. Pagkatapos ay nagtanong ulit si Sang-woo kung paano napunta mismo si Kim sa dungeon, at si Kim na may nakakatakot na ekspresyon sa pagbabalik tanaw sa isang taong wala ng buhay sa harap nila noong bata pa sila. Pero mabilis na bumalik sa kamalayan si Kim at sinabihan si Sang-woo na hindi niya ito sasabihin. Si Sang-woo ay naiwang gulat at nalilito dito, ngunit hindi na niya pinilit alamin ang bagay na iyon. Nagpaalam siya kay Kim, ngunit bago siya umalis, ibinigay niya kay Kim ang kanyang business card at sinabi sa kanya na kung mapupunta siya sa anumang problema sa Haesung Guild, maaari siyang tumawag sa kanya anumang oras at susubukan siyang tulungan sa lahat ng kanyang makakaya. Sinabihan ni Sang-woo ang isa sa kanyang mga clone na gabayan si Kim palabas ng dungeon, at silang dalawa ay naghiwalay na. Ang eksena ay lumipat kay Sang-woo na nakikipaglaban sa ilan sa mga halimaw sa piitan, ngunit nang biglang umubo ng dugo ang kanyang halimaw na clone, Natamba, at namatay. Nagulat si Sang-woo at naalala niya ang sinabi ni Kim tungkol sa misteryosong likidong ibinigay nito sa kanya. Muli niyang ipinatawag ang kanyang clone, at ang isyu nito ay walang damit at medyo payat. Nagpatuloy sila sa pangangaso na parang walang nangyari, at habang tinatalo niya ang mga halimaw, ang mga miyembro ng Silver Moon Guild na tinalo niya dati ay nakikitang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Nagbubulungan sila sa kanilang mga sarili kung gaano kalakas si Sang-woo na parang halimaw at siya ay masyadong delikado upang labanan, kahit na marami ang kanilang bilang. Nagpatuloy sila sa pagbubukas ng isang lihim na pinto sa piitan, at napatanong ang isa sa mga miyembro kung ano ang nasa loob, at ito ang tanging dahilan kung bakit pinaghihigpitan nila ang hunting grounds na ito. Pinuksan niya ang pinto, at napag-alaman na ito ay isang science lab na ginagamit upang lumikha ng isang ilegal na substance na tinatawag na jewel crystals, isang item na ginawa mula sa mga pinong cursed crystal. Ang mga epekto nito ay sinasabing 100 beses kaysa sa ordinaryong cursed crystal, at ang isang maliit na piraso nito ay kayang magpataas ng istatistika ng isang tao, ngunit magbibigay din ito ng matinding side effect. Lahat ng bagay ay isinasaalang-alang, ang paggamit nito sa mga tao ay masyadong mapanganib, at ipinapaliwanag ito ng bastardo na isang proyekto na tinatawag na DEP, isang paraan upang pinuhin ang mga jewel crystal upang magamit ito ng mga tao. Nagagalak sila sa milyon-milyong dolyar na mayroon sila, dahil sa mga jewel crystal na ito, at mabilis nilang isinara ang lihim na pinto habang papaalis na sila. Ngunit sa kanilang pag-alis, binuksan ni Kim ang lihim na pinto at kumuha ng mga nakabalot na jewel crystal at dinala ang mga ito palabas. Tumakbo si Kim palabas ng piitan, at lumipat ang eksena sa Silver Moon Guild kinabukasan. Galit na galit sila sa nagnakaw sa kanilang mga produkto, ang isa sa mga miyembro ay hinawakan ng leeg ng isang gwardya at sinisigawan siya, hinihiling sa kanya na ipaliwanag kung paano nangyari ang mga ganitong bagay. Ang gwardya ay galit na sinasabi na ang tanging tao na maaaring gumawa nito ay si Sang-woo, at naalala ito ng bastardo. Lumipat ang eksena kay Park Won-tae na ipinapaliwanag ang Tower of Odin, isang S-class dungeon na kahit ang pinakamalakas na hunter ay hindi nakayanan nito. Hindi mabilang na mga hunter ang sumubok at sinusubukan itong muli upang i-clear ang dungeon na ito, pero walang nakabalik dito ng buhay maliban sa isang misteryosong hunter na tinatawag na George Lucas. Ipinaliwanag ni Park na ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang team ay kasalukuyang na-trap sa mismong dungeon na ito. Ito ay sinasabing isang espesyal na dungeon na may entrance ngunit wala itong exit, ibig sabihin ang tanging paraan upang makalabas ay ang pag-clear sa dungeon o sa pamamagitan ng paggamit ng isang item o kakayahan, tulad ng isang teleportation skill upang makabalik, at ito ang dahilan kung bakit si Sang-woo ay ni-recruit ni Park Won-tae. Nag-aatubili na ikinwento ni Park ang kanyang nakaraan, at ang eksena ay napunta sa isang flashback tungkol sa mga pangyayari na humantong sa kanyang kapatid na babae na natrap sa piitan. Sa taong 2005, 5 taon pagkatapos ng malaking sakuna na sumira sa mundo. Isang 16 anyos na si Park Won-tae ang nakitang nakikipaglaban sa mga halimaw habang pinoprotektahan niya ang kanyang kapatid,
Sa panahong iyon, ang 9 gulang na kapatid niyang babae na nagngangalang si Park Yuna. Ipinapahayag na ang kanyang kapatid na babae ay may espesyal na kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng subspace na storage, na maaari niyang ilagay ang anumang bagay doon ng walang kahirap-hirap. Sa paglipas ng panahon, kasabay ang paggamit sa kanilang mga kasanayan, nagawa nilang mabuhay hanggang ngayon. Ang eksena ay mabilis na nagpatuloy at lumipat na nasa hustong gulang na sila, kung saan si Wantai ay naging guildmaster para sa Kinis Guild at si Yuna ay naging leader sa pinakamahusay na team dito. Dito, nag-aaway sila tungkol sa kinakailangan nilang pumunta sa Tower of Odin, at si Yuna, kahit na nag-aatubili si Wantai, na sinasabi niyang hayaan ang kanyang team na sila na lamang ang mag-clear dito. Ipinahayag ni Yuna na ginawa na niya ang lahat ng kinakailangang paghahanda gamit ang kanyang kasanayan, at tinitiyak niya kay Wantai na babalik sila kung sa tingin nila ay masyado nang mapanganib doon. Nang makuha ang nag-aatubiling pagsang-ayon ni Wantai, pumunta na sila sa Tower of Odin. Lumipas ang ilang linggo, at ang mga monitoring reports gamit ang mga telepathy scroll ay ipinapahayag na sila ay nasa maayos na sitwasyon. Ngunit isang araw, habang gumagawa sila ng normal na ulat sa monitoring reports, ipinahayag ng telepathy scroll kung paano tinambangan ang buong grupo nila ng isang hindi kilalang halimaw, at ang grupo ay nagtamo ng malalaking pinsala. Isang teleportation scroll ang ginamit, at isang miyembro ng team ang nakabalik, ngunit siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa pagtiis sa kanyang sitwasyon, inihayag niya na ang isang napakalakas na halimaw ay biglang lumitaw at pinatay ang buong team. Ang mga huling salita na sinabi ng kanyang kapatid na babae ay, "Paumanhin, nabigo kami sa misyon, at dito natatapos ang flashback." Ipinaliwanag ni Park Wantai na mula noon, sinubukan niyang mag-recruit ng hindi mabilang na mga hunter upang tulungan siya, ngunit wala sa kanila ang nais na tumulong, hanggang sa nakita niya si Sangwoo sa kanyang harapan. Nang makitang kumpleto na ang lahat ng paghahanda, gusto niyang magsimula na ang misyon. Lumipat ang eksena sa Guildmaster ng Silver Moon, na binubugbog niya ang isang low-rank member dahil hinayaan nilang manakaw ang kanilang produkto. Siya ay galit na galit at gustong maghiganti sa taong nagnakaw ng produkto at hinihiling na hanapin nila si Sangwoo, sa paniniwalang siya ang nagnakaw ng mga jewel crystal. Dito, ipinakilala sa atin ang bagong karakter na si Kang Chung Sang, ang vice leader ng Silver Moon Guild, at ibinigay sa kanya ang tungkuling hanapin si Sangwoo. Lumipas ang araw, at makikita natin sina Sangwoo at Mr. Kang na nag-uusap sa isa't isa tungkol sa misyon, at iniisip nila na may inililihim si Park Wantai na impormasyon mula sa kanila. Pinag-iisipan nila kung bakit ipinadala ni Wantai ang kanyang mahuhusay na mga hunter sa isang dungeon na malakas, at nag-iisip sila sa kung ano ang inaasahan ni Wantai na makukuha mula rito. Naputol ang pag-uusap nila nang madatnan nila si Kim na natutulog sa harap ng gusali ng ahensya. Nagising siya na nagulat, at ang kanyang tiyan ay kumikalam ng malakas, kaya't nagpa siya silang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa hapunan. Gusto niyang sumali sa ahensya ni Mr. Kang Jammo, upang makasama si Sangwoo, at kahit na mayroon siyang kakaibang kasanayan, nagbigay si Sangwoo ng magandang introduction sa kanya, kaya't pasado na siya sa ahensya. Bago umalis si Sangwoo para sa rescue mission, binigyan siya ni Kim ng 2 potion, isa ay para sa lakas at ang isa ay para sa mana, pero tulad sa nakaraang item na binigay nito, ang mga side effect ay nakamamatay. Masayang kinuha ito ni Sangwoo, at ipinatawag niya ang kanyang mga clone habang papunta siya kay Wantai para sa misyon. Ang eksena ay lumipat sa pabrika ng Kinis Guild na nagsusupply ng mga cursed crystal kay Sangwoo, at makikita din dito ang vice leader ng Silver Moon Guild na ninanakaw nila ang mga cursed crystal, habang sinusunog niya ang buong warehouse, na nagpapahiwatig sa pagsisimula ng digmaan sa Kinis Guild at Silver Moon Guild. Lumipat ang eksena sa Iceland, ang lugar kung saan matatagpuan ang tarangkahan ng dungeon ng Tower of Odin. Si Sangwoo ay lumipad papunta doon, at nakita niya si Wantai at ang vice leader ng guild. Ipinaliwanag nila ang lokasyon kung saan nawala ang team, at ito ay nasa 40 kilometro ang layo mula sa entrance. Ibinigay sa kanya ni Wantai ang 3 teleportation scroll kung sakaling magkaroon ng emergency, at sa mga huling paghahandang ito, ipinadala na ni Sangwoo ang kanyang mga clone sa dungeon habang ginagamit niya ang kanyang familiar skill para sa esensyal na manipulahin ang isa sa mga katawan ng kanyang clone. Gamit ang naka-level up na familiar skill,
Nararamdaman niya ang lahat at nakokontrol na parang nasa totoong katawan talaga siya. Si Sangwoo at ang kanyang mga clone ay nag-navigate sa dungeon, habang nilalabanan ang mga mahihinang frostbats. Dahil sa kanyang mga clone na tinalo ang maraming frostbats, lumabas ang boss monster na frostbat, ngunit parang wala lang ito, at madaling tinalo ito ng kanyang mga clone. Pagkatapos makalagpas sa dungeon ng 13 kilometro, o humigit kumulang sa ika-4 na bahagi ng daan patungo sa kung saan nawala ang team, nakatagpo sila ng mga malakas at bagong nilalang. Nilabanan nila ang mga bagong halimaw gaya kanina, ngunit nang biglang nabasag ang lupa sa ilalim ng clone ni Sangwoo, at lumabas ang isang higanteng ice golem. Bigla-bigla nitong sinunggaban ang isa sa mga halimaw at kinain ito, at nakaramdam ng pagkatakot dito si Sangwoo. Paano haharapin ni Sangwoo ang halimaw na ito, at maililigtas kaya niya ang team ni Park Hwan-tae?